Nitong Enero lamang na ipakita ng Estados Unidos sa buong mundo kung gaano kahindi epektibo ang mga Russian at Chinese-made air defense system matapos napasok ng mga aircraft ng Estados Unidos ang airspace ng Venezuela nang walang kahirap-hirap gamit ang kanilang mga F-35 stealth fighters at hindi talaga sila na-detect ng air defense system ng Venezuela. Kahit na ang mga sinasabing pang anti-stealth radars galing sa China ay hindi na-detect ang paparating na mga F-35 at hindi rin ito na-intercept ng mga Russian-made na S-300 air defense system, kaya makikita talagang angat ang mga US-made weapons at totoo talagang hindi nakikita sa radar ang kanilang mga eroplano. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi lang sa Venezuela pumalpak ang mga Russian at Chinese-made air defense system matapos pasukin ng lagpas 200 Israeli fighter jets ang airspace ng Iran na pinangunahan din ng mga F-35 stealth fighters at tinadtad ng missiles ang mga military installation at government facilities ng bansa. Maliban sa mga fighter jets ng Israel, pinasok din ng Iran ng mga fighter jets ng Estados Unidos tulad na lang ng mga F-35 at F-22 stealth fighters at winasak umano lahat ng air defense system ng Iran bago pa man ang mga ito makapagpalipad ng missile na nagpapakitang hindi talaga na-detect ng kanilang air defense system ang mga aircraft ng Israel at Estados Unidos. Kasama din ang mga B-2 stealth bombers sa pag-atake na ito sa Iran, kaya bugbog sarado talaga ang bansa sa mga airstrikes at naging casualty din mismo ang matataas na military at government officials ng Iran, lalo na ang kanilang tinatawag na supreme leader, at hindi man lang sila naprotektahan ng kanilang binili na Russian at mga Chinese air defense system. Sa mga hindi nakakaalam, inarmasan ng China ang Iran nitong taong 2026 lamang ng kanilang tinatawag na YLC-8B anti-stealth radar na sinasabing kayang makadetect ng mga F-35 stealth fighters at mga B-2 bombers hanggang sa layong 700 kilometers at isa ito sa pinakabagong anti-stealth radars ng China, kaya nainganyo noon ang Iran na bilhin ang nasabing Chinese radar. At maliban sa mga radars, mayroon ding maraming HQ-9 long-range air defense system ang Iran na gawa pa rin ng China. Subalit ayon sa mga reports, wala pa umanong isang oras sa gitna ng pag-atake ay nawasak na umano ng airstrikes ang mga nasabing HQ-9 mula sa China, kaya sayang lang talaga ang pagbili dito ng kanilang bansa. At maliban sa mga Chinese-made na air defense system, mayroon ding mga Russian-made na S-300 air defense system ang Iran at ang sa kanila ay ang pinaka-latest na bersyon ng S-300, subalit wala pa din itong nagawa sa pag-atake ng Israel at Estados Unidos dahil wala ni isang aircraft ng dalawang bansa ang napabagsak ng surface-to-air missiles. Isipin na lang ninyo na daang-daang mga fighter jets ang umatake sa Iran at wala ni isang aircraft ang napabagsak ng Chinese at Russian-made air defense system, kaya mapapaisip ka na lang talaga na malayo talaga ang military technology ng Israel at Estados Unidos. Hindi lang din mga aircraft ang matake sa Iran, kundi pati na rin ang mga warships ng US Navy matapos magpalipad sila ng nasa 59 na Tomahawk missiles na isa sa malalakas na land attack missiles ng Amerika at ninurog talaga nito ang mga Iranian air bases. At dahil nga sa pag-atake na ito, binagsakan din ng mga drones at ballistic missiles ng Iran ang mga US military bases sa Gulf region tulad na lang ng kanilang mga military bases sa Qatar, Kuwait at United Arab Emirates. Ngunit hindi ganun katindi ang naging pinsala sa pag-atake na ito ng Iran dahil na rin sa presensya ng US-made air defense system. Magkasamang lakas ng Patriot surface-to-air missiles ang sumalubong sa mga ballistic missiles ng Iran, pati na rin ang isa sa pinakamalakas na air defense system ng Amerika na kung tawagin ay THAAD at nasa daang-daang drones at missiles ang napabagsak nito. Ayon sa reports, nasa 1,400 na Iranian ballistic missiles at drones ang na-intercept ng mga Gulf countries na gumagamit ng US-made air defense system na nagpapakitang mas epektibo talaga ang mga armas na ito kumpara sa gawa ng Russia at China na mga air defense system.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang bakbakan ng magkabilang panig at umaasa tayong matatapos na ito sa lalong madaling panahon.